beloved Boss Mike Cervera. Sa pwesto, nakita niyo ba? Sabi ko may Oh, pakinggan nyo ha. Ano sabi ni Sentry? Pasok. matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito Diba? hindi normal. Hindi normal. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Oh, sa dami ngayon ng issue daw, kay Sara Duterte, hinog na daw ba ang impeachment? Abay, syempre! Oh, binabalikan lang natin yung mga nakaraan ng mga pangyayari. Talagang tumutugma kay Sara Duterte. Ha? Oo, Alice Daruca. Replay po ito, ha? Oh, sabi rito ni Askim, may kasabihan kung ano ang sinabi siyang ginagawa. Kaya si Sara totoo, sa kanya ang pagpatay, gawain nila yan. Tuloy mo, naisip ni Askim yun. Oh. Sana gawin nating Prime Minister si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Junjun Adventure. Oh. Diba? Oh, sino pa? Nako! Sabi ni Lovely Dominguez. Ano sabi? May utak talaga sila. May utak talaga silang magkakapatid at mag-aama. May tupak. Oo, may tupak daw mga kababayan, no? May tupak daw, may tupak talaga silang magkakapatid at mag-aama na Duterte. Diba? Yan, Odek Mercado, opo, replay. Ay, nako. Sige, tuloy. Ano yun, Sentry? Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito Yan. hindi ito normal. Nako. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Nako. Hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Yan, hinog na hinog, sobra na, overright na. Kailangan si Sara, mga kababayan, ma-impeach na talaga, na-impeach nga. Ngayon, hahatulan na lang, mga kababayan, ha? Hahatulan na lang sa Senado. Siya na, mga kababayan, ano? Di ba? Ara Bayawa, replay. Sinabi ko na nga, replay. May topak talaga si Buday. Ha? Paano niyo nasabi hinog Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies. No? Grabe, no? Sabi ni Junjun Adventure, Boss Mike, sa Davao, pag malapit sa kanila, untouchable talaga. Ganun ba? Diba? Kapag malapit sa mga Duterte daw, ay hindi ka magagalaw. Naku, mga kababayan, may katapusan ng lahat. Maniwala kayo. Ha? Di ba? Ponsa Soleta. May katapusan yan lahat. Okay, mag-alala. Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan. Dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Naku, kilabutan kayo. Diyos ko po, mga kababayan, to sinasabi ni Sentry na to totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako, mga kababayan, sa totoo lang, kumakalat ngayon sa social media yung mga sinasabi ko kasi pag si Sentry yung binibigyan ko ng reaksyon. Totoo ho yun yung kumakalat na sinasabi ko na kapag kasi Trillanes ang naging presidente, ubos lahat ang magnanakaw na mga Duterte. Tama, mali? Di ba? Renato Peña, ako bata mo. Di ba? Ayun, nagkalat sa social media ngayon. Yung mga sinasabi ko. Totoo yan, mga kababayan. Bakit? Si Trillanes, mga kababayan, nilalabanan niya talaga yung mga administrasyon na korap.
Kaya nga nung panahon ni Gloria, si Trillanes ay isinakripisyo yung kanyang pagiging sundalo, pagiging senador na nga Sinakripisyo mga kababayan para mapanagot. Di ba? Para mapanagot ang lahat ng mga kurakot no? Di ba? Push natin si Insan. Syempre, kasama dapat yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ako lang, yung bang usapan lasing. Kwentong barbero lang, mga kababayan. Kung mabibigyan lang tayo ng pagkakataon na magkaroon ng power, halimbawa, presidente, mga kababayan, lahat talaga ng mga magnanakaw na yan, putang inaubos yan. Magtulong-tulong na silang lahat. Oo. Di ba? Basta kakampi ko ang pulis, kakampi ko ang mga sundalo. Walang mananalo na mga putang inang magnanakaw na mga politiko. Yayariin natin lahat, mga kababayan. Oo. Wala na. Basta. Patupad natin. Ilalive natin kung paano sila i-firing squad diyan sa may Port Bonifacio. Doon, ipila-pila natin, mga kababayan, tapos nakatutok. Imbitado lahat ng mga vlogger, pati mga bobong DDS vlogger, invited. Lahat ng media, pipila natin doon. Unahin natin yung pamilyang Duterte. Mga kababayan, Firing squad yan. Isunod natin. Sino? Si Tambi. Si Saldico. Di ba? Si Jinggoy Estrada. Si Bong Revilla. Yan, may mga kaso. Ipila na natin yung mga yan pag napatunayan. Sino? Villanueva, Marcoleta, di ba? Chase Escudero. Yung mga yan, pila-pila. Naka-televise lahat, imbitado. Lahat ng media mapanood ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Tagtarin ng bala mga putang inang yan. Di ba? Sa palagay nyo, basta kakampi natin, mga kababayan, ang pulis at ang militar, ang gagawin talaga natin yan. Wala mga kababayan, mga putang ina talaga Hindi na, alam nyo, mahirap talagang gamutin ang sakit na korupsyon sa bayan Maano talaga, mga kababayan, mahirap gamutin ito Kung hindi talaga, mga kababayan, ang maluluklok, ay walang pake sa buhay niya. Yung bang iaalay niya na talaga yung buhay niya kahit na mamatay na siya pagkatapos ng termino niya. Ang mahalaga talaga mapanagot mawala ang droga, korupsyon. Yung totoo hindi yung laway-laway lang ni Duterte. Gagawin natin makatotohanan talaga papatawag na ako ng abogado. Kung anong gagawin para maisakatuparan, maisabatas kagad ang death penalty. Bahala ng simbahan kung magalit sila. Di ba? Kung magagalit sila, magiging tutol sila sa pagpatay sa mga demonyo na yan. Pag nahatulan naman, wala. Hindi ko talaga, hindi ko talaga susundin yan. Basta kailangan maisabatas sa lalong madaling panahon ang death penalty sa mga corrupt na mga public officials. Diba, mga kababayan ko? Yung mga mabababang offense, mamili na lang kayo. Anong gusto ninyo? Makulong kayo ng 10 taon o putulin ko titi nyo? Diba? Boss Mike, bakit naman putol titi? Putang ina, para hindi na kumalat yung lahi. Kailangan putulin na natin yung mga titi ng mga yan. Putol titi o 10 taon na nakakulong. Diba?
Basta napatunayan ka na naging sangkot ka sa ano, mga korupsyon, ganon. Nako. Ewan ko na lang mga kababayan kung hindi natin natapos yan, ano? Ewan ko mga kababayan, minsan, ako lang ba yung ganito? Tanungin ko lang kayo minsan ako lang ba yung ganito na, minsan napapaisip tayo, ano ba nangyayari sa bansang ito? Bakit ba nagkaganito, di ba? Yung mga tao, hindi mo alam kung ano talagang gusto. Di ba? Nagkaroon ka ng presidenteng putang ina. Akala mo matapang pala kasi mangungurakot at magnanakaw. Nagkaroon tayo ng Pangulong Bongbong, kabaliktaran, mabait, mahaba ang pasensya, trabaho lang ng trabaho, ayaw pa rin suportahan. Di ba? Ng putang inang mga yan, di ba? O ngayon, putang na mga kababayan, magkaroon tayo ng presidente sana na handang ialay ang buhay para mapatino ang bansa. Alam nyo kung sino nakikita ko? Ayoko magpaka-plastic sa inyo. Ayun si Trillanes. Sa totoo lang, siya lang yung nakikita ko na handa niyang ialay ang buhay niya. Mapatino lang ang bansang ito. O kayo, meron ba kayong naiisip na iba? Yung handa niyang ialay ang buhay niya para sa bayan. Hindi yung laway-laway lang Wala na ako makita Kung meron man mga kababayan, pampalubag na lang Yung parang, no choice, kaysa mapunta kay Sara. Okay na, yan na lang. Pero alam nyo, kung talagang katapangan ang isusulong natin, yung talagang seryoso na magpapanagot ng mga kurakot, mga kababayan ko. Yan Siya lang yung nakikita ko, promise. Si Trillanes mga kababayan, wala nang iba. Wala nang iba. Sa totoo lang. Sige, kayo, umisip kayo ng iba. 'Di ba? Baka maisip nyo, puro daldal lang din. Magagaling lang magsalita, pero kapag ka nandyan na sa akto, wala namang napapanagot. 'Di ba? Tulak natin Siyempre, ikaw na. Pwede ba 'yon? Tulong-tulong na tayo, magpapagawa. Anong gusto nyo? Parang gusto kong i-giveaway kapag naging 300,000 subscriber na tayo Mamimigay ako ng t-shirt na maganda. O kalidad naman yung pinamimigay natin, Tapos, lalagay natin, Sentry, ikaw na. Okay ba yon mga kababayan? Gusto nyo ba yon? Sentry, ikaw na. Para, baka naman Baka hindi pa kasi pwede Joker Tena si Sandro Bata pa. No, pwede Bilang pagsuporta natin, mga kababayan, Yes, maganda t-shirt niyo. Siyempre. Agree kayo? Yun na lang yung ipag-giveaway ko. Papagawa tayo ng maraming ganon, Di ba? Baka kaya kong magpagawa ng 300 piraso o di 300 piraso na magandang t-shirt na Sentry, ikaw na. Di ba? Okay ba yon? Okay ba yon? Kayo na bahala, mga kababayan. Abay, Lord, ibigay mo na po yung tamang presidente po sa amin. Yan lang po ang aming tanging panalangin. Lord, ibigay mo po yung magtutuloy sa nagmagandang naumpisahan ni Pangulong Bongbong. Di ba mga kababayan? Yung magtutuloy. Ano ba? Okay ba yung ating tagline? Sentry, ikaw na! Diba Okay ba yun? Okay ba yun? Okay yun Sentry, ikaw na. Wala na akong ibang naisip. Promise, wala na akong ibang naiisip na yung tao na po pwedeng magtuloy ng ginawa ni Pangulong Bongbong at yung tao na matapang at andang ialay ang kanyang buhay
para sa mamamayang Pilipino. Wala na pong iba. Kaya, Sentry, ikaw na. Ay, nako, hindi eh. Norman Marquez ayaw na ni Pangulong Bongbong. Tama na daw yun. Oh. Kung pwede lang, di ba? Kaya, Sentry, ikaw na sa 2028. Di ba, no? Okay ba? Okay ba, mga kababayan? Sentry, ikaw na? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas. Our beloved Boss Mike Cervera.